Ang lungsod Quezon, Quezon City, ay may makulay na kasaysayan na hindi nagsimula sa pangalang Quezon. Narito ang mga detalye kung paano ito nabuo at kung bakit ito ang naging pangalan nito. 1. Saan nagmula ang pangalan ng Quezon? Ang pangalan ng lungsod ay direktang kinuha mula kay Manuel L. Quezon, ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas at ang itinuturing na ama ng wikang pambansa. Siya ang nagkaroon ng bisyon na magtayo ng isang bagong syudad na papalit sa Maynila bilang kabisera ng bansa. Nais niyang gumawa ng isang modernong lungsod na malayo sa siksik at magulong kalagayan ng Maynila noong panahong iyon. 2. Quezon na ba ang pangalan nito mula pa noong umpisa? Hindi. Bago ito naging lungsod Quezon, ang lugar na ito ay binubuo ng maliliit na baryo at mga lupain na bahagi ng mga bayan ng Caloocan, San Juan, Marikina at Pasig. Narito ang timeline ng pagbabago ng pangalan. Balintawak. Noong una, ang balak na pangalan para sa bagong lungsod ay Balintawak City. Ito ay bilang pagpupugay sa Sigaw ng Balintawak ni Andres Bonifacio. Pagbabago ng panukala. Habang dinidebate ang Commonwealth Act No. 502, ang batas para sa paglikha ng lungsod, iminungkahi ng mga mambabatas na ipangalan na lamang ito sa mismong Pangulo na nagpanukala nito, si Manuel L. Quezon. Opisyal na pagtatag. Noong Oktubre 12, 1939, nilagdaan ng batas at opisyal na itinatag ang lungsod bilang Quezon City. Mahahalagang trivia. Kabisera ng Pilipinas. Noong 1948, opisyal na idineklara ang lungsod Quezon bilang kabisera ng Pilipinas kapalit ng Maynila. Nanatili itong kabisera hanggang 1976 bago ito ibinalik muli sa Maynila sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Diliman. Bago pa man naging syudad, ang sentro ng Quezon City, kung saan naroon ang UP Diliman ngayon, ay kilala sa tawag na Diliman dahil sa dami ng mga halamang diliman, isang uri ng fern na tumutubo sa lugar. Gusto mo bang malaman kung ano-ano ang mga sikat na landmark sa Quezon City na may kaugnayan sa kasaysayan nito?